nandito tayo ngayon sa ating farm at ang lakas ng hangin. Tapos nag-uulan ilang araw na. At hindi ko pala nawalisan to. May natilang lupa. Ano ba yan? Ayan, nandito tayo. Alam niyo kung bakit? Mangunguha tayo ng mga mani, guys. I-harvest na natin kasi bukas ay... Ano ba yung bukas? Bukas naman ay baka yung gabi natin. Ayan, nandito pala natitira. Yun naman ang harvest na natin sa today. Ayan lang yung dala natin. Wala tayo dalang basket. Ito na yung mga mani natin, guys. Kung makikita nyo, oh, diba? Ang asawa ko nagbungkal, hindi na pala nagwalis dito. Ayan, nakalimutan ko siyang walisan. Tapos nag-ulan ng sumunod na araw. Ayan ang nangyari. Actually, malinis na yung ibang paligid na pinag-anuhan niya eh. Ayan lang, hindi natin na nalinis. So, ito yung mani natin na lilinisin natin at baka pabungkal na rin natin if ever na so gumanda yung panahon. Kasi nag-uulan lately, guys. So, 3 araw ng masama ang panahon. At kung makikita nyo, nalalanta na rin sila dahil malamig na talaga sa gabi. So, iaangat na lang natin siya ngayon. Update ko lang kayo, guys, ng tubo natin. Ayan na yung mga pananim natin. Every time na pumunta tayo dito, tinatanggalan natin sila ng mga dahon. Ayan, kung makikita nyo, kung ano yung naka-expose siya na yung nagiging kulay pula. Ayan. Ito na yung pinakatubo natin, guys. Tingnan nyo. Diba? Titingnan natin kung makakagawa tayo ng asukal gamit tong ating tubo. Ayan. Ganyan lang kadami yung naitanim natin. So, mga ilan lang yan kasi nga trial lang natin. Next time, next year ay siguro baka isang ganito. Yun yung tataniman natin ng puro tubo lang. Kaya inaarkila ko din yung kabila para mapadami natin yung ating singkamas, tubo, ube at kasaba. Dun lahat natin itatanim. Lang alam kung matamis na sila, no? So, ayan. Ganyan nakatataba yung ating mga tubo. At napakalakas ng hangin. Kaya tinalian ko sila kasi humihiga sila, no? Kung makikita nyo. So, meron pa tayong isa dito na nahiwalay. Ayan. Sana ay wag silang mataob kasi hanggang bukas, guys, sobrang lakas ng hangin. At yung asawa ko, tingnan nyo pagkabungkal. Nilinis ko na yan, actually, both side. Dahil nag-ano tayo. Ayan, tingnan nyo, malinis na nagwalis na ako. So, magdudumi ulit yan kasi kakalkalin naman to ni Papa pagkalinis natin ng ating mga ube, ay ng ating mga gabi. So, ngayon unahin natin itong ating mani. Tingnan natin kung may laman sila. Siyempre, iangat natin. Ang ginawa ko dito, guys, tinanggal ko yung plastic. Actually, kung hindi natin tinanggal yung plastic, ay na priority yung ugat nila at doon naglabasan lahat ng mani. Pero since kumakalat sila, so ang ginawa ko, tinanggal ko na lang yung plastic. Which is okay din kasi kakalat nga lang yung mani. So ginagawa ko, pinaghihiwalay ko na muna sila para makatang na. Ayan. Ayan. At this time, guys, magtatawi tayo ng ating pampula. Kailangan natin talaga siyang palahin para makuha natin ng buo yung ilalim. Sayang. Gagalawin lang natin para maiangat natin lupa. At hindi maiwan yung ibang bunga. So, ayan. Sana! Jaja! Dami ng mani! Ang dami ng mani natin, guys. Tingnan nyo, oh. Diba? So, hihimayin natin yan mamaya. So, eto, guys, yung mani natin. Ang daming laman. Ang pinaka-worst part, alam nyo kung ano, iisa-isahin natin tong tanggalin. Oh my God, guys, tingnan nyo. At ang dami pang naiwan sa ilalim yan, actually. Kaya lang, ayan, oh, may mga nakukuha tayo sa ilalim kasi nga, napwersa ng ating pagbunot kanina. So, ang mangyayari, guys, magiging another pula to next year pag naiwan natin. Kasi nung last year, ganun, kaya dumami yung tanim kong pula dahil napupulot-pulot ko lang, tapos tinatanim ko na lang ulit. Yan yung pag naiwan natin yung ating mga mani. So, ang gagawin natin, guys, this time magtatabi tayo ng ating sariling puto kasi napakamahal ng mani nila rito. Nakakatuwa, guys. Tuwa-tuwa talaga yung lola nyo. Tingnan nyo, oh. Ang lalaki ng mani na nakuha natin. Ayan. Ang dami, oh. Tingnan nyo. Isang halaman pa lang to, guys, ha. What if lahat pa yung bubunutin natin ngayon din? Alam ko na, guys, ito yung mga jumbo mani natin. Kasi tingnan nyo yung bunga niya, ang lalaki. Oh, tingnan nyo. Ang tataba.
Lahat sila malalaki. As in. Ayan. Oh, napakadami ng ating mani. Ayan guys, tingnan nyo, nakakahukay pa tayo ng mani na naiwan natin. Tapos, si Akari naman ang tagatanggal ng mani. A large size ng mani guys, ganyan siya kalalaki. Ang ginawa ko dito sa mani ko guys, meron talaga siyang mulch field. After 3 months, yung kumbaga yung bunga niya, inipon na muna natin sa gitna. And then, pagkalipas ng 3 months, kasi nakikita ko mahaba siya at nagkakaroon pa siya ng mga bulaklak dito sa mga branch niya. Kasi guys, tingnan nyo, nakikita nyo ba yung sanga na yan? Yung dami ng sanga na yan. Lahat yan ay magiging mani sana kung meron pa silang gagapangan dito na lupa. Kaya lang kasi nakalabas na sila. So hindi na sila magiging mani. At alam nyo ba, lahat itong nakikita nyo na to, na parang sangayahan, lahat yan ay bulaklak. Ang nangyayari kapag katapos nilang mamulaklak ay magiging kulay itim na sila, malalaglag yung bulaklak at katulad nito na tangkay, saka sila bababa papunta sa lupa para siyang maging mani. So ganun ang pamumunga ng mani. Kaya ang nangyari guys, pagkatapos niyang pabungahin yung nasa gitna, ay binuksan natin yung buong mulch field natin para yung nasa paligid naman ang mabigyan ng priority na makapamunga. Ayan. Kaya yan yung plastic natin ngayon, nasa gilid pa rin nila, di ba? So ito guys, naman ang iaangat natin. Matigas pa din ang lupa kaya kailangan palahin natin yung paligid lang. Dapat ay yung malayo dun sa kanilang mani. Kailangan lang natin galawin yung lupa niya kasi umulan. Kumbaga ay masyadong madikit yung lupa. Kailangan lang natin ay galawin. Grabe guys, sayang. Ang dami pa nila sana magiging bunga. Oh. Tingnan nyo yan. Kaya lang wala na silang lupang magagapangan eh. So eto masyadong malalim. No? Okay. Eto, wala siyang masyadong bunga dito sa main. Ayan. Lumabas lahat dito sa kanyang gilid. Although, may mga bunga din siya. Oh my God, guys. Ang dami sana talagang mani. No? Kung malawak yung pagtataniman natin, next time doon natin siya sa malawak itatanim. Ayan na yung ibang mani natin, guys. Hindi nga lang talaga sila dumami, sayang no, kasi ang dami pa talagang bulaklak dito. Ayan no, hindi nga lang sila talaga nakalabas kasi wala nang lupang magagapangan, siksikan sila kumbaga. So next time, limit na lang itatanim natin para makagapang sila. Ayan guys, ang lalaki pa rin ng ating mani. So ito guys, isang halaman lang siya. Jajang! At ang dami pa sana niyang magiging bunga guys. Tingnan nyo, nahihinayang ako dyan pag nakikita ko yan. Ewan ko kung mapopokus nyo. Ayan, nakikita nyo yan. Yung dami ng mga ugat-ugat na yan. Yan yung paglalabasan pa sana ng mani. Sayang na sayang guys. Anyway, ayan. Napakaganda talaga ng ating lupa. Diba? Yung ginawa nating pataba. Ganyan kadami yung ating mani. Kapag ang lupang ginamit natin ay yung mud soil. Kasi yung nagtanim ako dati, hindi naman madami din siya pero hindi ganito kadami. Kasi ang ginamit natin doon ay yung garden soil kung saan ay yung mga na-decompose na mga kahoy, na mga basura. So masyado siyang malambot. Ang mani kasi, ang gusto nila lupa guys ay medyo parang lupa talaga na pambukid. Ganon, mud soil ang tawag sa kanya. So ayan guys, ang dami nating mani. Ang dami ko pa rin napulot doon sa ating ilalim ng lupa at pretty sure meron pa yung mga matitira-tira, kaya kapag nagbungkal doon tayo makakakita pa niyan. At maganda rin gamitin pampunla to. Iwan nyo lang sa ilalim ng lupa nyo para next year ay meron ulit tutubo na mani. Hindi nyo na kailangan bumili. Guys, gumagabi na kaya hindi na natin siya tatapusin. Tatanggalin lang natin yung mga mani kasi para hindi na natin dala-dala tong basura. Masama natin siya na mabulok doon sa ating ginagawang pataba. Ayun, yun, nasa sulok na yun. Kalahati lang yung hinagas natin kasi inabutan na tayo ng dilig. Etong mani na to guys, ito yung large size ng mani. So gagawin lang natin ay ilalaga natin yung kalahati. At syempre gusto ko rin magtabi guys ng pantalin kasi biro nyo mga ganitong piraso lang guys. Ayan,
500 yen na yun, pampunla. Ganyan kadami lang. Bisin lang natin yung putik. Ito na guys, yung na-harvest natin na 5 halaman yata siya, no? Ayan, ganito lang siya kadami, yung maliliit hindi na kasi natin kinuha. At ang ilalaga lang natin ay yung kaya lang natin kainin kasi kapag hindi natin siya nakain lahat guys, madaling mapanis yung mani. Tapos maglalagay lang tayo guys ng konting asin para lang magkalasa ng konti yung ating mani. Konti lang talaga pero ang dami Parang naiga na yung tubig niya, no? Tikman na natin kung gaano kasarap yung ating mani. So, ayan na guys, yung ating mani na pagkalaki-laki. Ayan. O, nakikita nyo, ganyan siya kalalaki. Kaya nga tinawag siya na giant mani. Konti lang yung niluto natin dahil baka mapanis. Although malamig na naman yung panahon. Itadakimasu. Wow! Look at that guys. Punong-puno talaga guys yung laman niya. Tingnan nyo. Sarap. Nilagyan ko siya ng konting asin kaya maalat-alat yung lasa niya na manimis na miss yung mani natin. Ang sarap. Tingnan mani natin guys. Oh. Ang lalaki yun. Para tayong kumakain ng chestnut. Alam nyo guys, pinaka-paborito ko sa luto nilaga. Pagka naalala ko, basta pag sumakay ako ng bus, kahit saan kami pupunta, nilagang mani ang gustong-gusto kong binibili. Tingnan nyo naman guys yung size niya. Kaya next year, alam ko na kung ano yung tatanim kong mani. Puro giant mani na lang. Ayan. Magtatabi tayo ng buto niya. Patikman din natin si Papa ng maniko. Tikman mo yung maniko. Mama no peanuts tabi-timite. Boilしたのこれ。Mama no peanuts di kay, diba? Ano lasa ng maniko? Donaji. Umay. Umay do. Supay. Fresh mo. Ato di kay, diba? Tingnan nyo naman yung maniko guys. Ang laki, diba? Mama no peanuts dice ka, diba? Ay. Masama nito. Ay.